Okay, so hello guys. Siyempre, usapang solar na naman tayo. Although lahat naman ng solar is alam na natin. Pero some people is asking ano yung pinaka-best na solar na pwedeng ilagay sa isang house. So, ako naman ko sa palagay ko sa akin depende na lang yan sa pangangailangan ng isang client, ng isang gagamit. Okay? So, pag-usapan natin yung tatlong bagay ng solar, o tatlong system ng solar. First, we got off-grid. So off-grid system kasi, although talagang sabi nga nila is hindi mo kailangan ng grid, hindi mo kailangan ng kung anong mga generator, kasi meron kang battery, meron kang inverter, meron kang solar panel na personal mong gamit yung kuryente. Pero kagibat na mga magagandang bagay o magandang pangyayari sa off-grid is may kabaligtaran din to eh. Yun yung sakit ng ulo after a long time o after ng matapos mo nang gamitin ng ilang taon. So, off-grid, no? Off-grid means totally off-grid or off the grid. Ibig sabihin wala kang kuryenteng ginagamit sa labas. Okay? From the grid. So, after few years, kung normal na battery, biglang nasira ang iyong system o nasira ang iyong battery, ang problema nito is yung pagpapalit ng battery, kasi yung system mo, pag walang battery, hindi gagana. Yun ang off-grid, no? Hindi gumagana sa walang battery. Unlike yung grid tie with tandem ng grid, so gumagana siya. So pag sa off-grid, it means kapag nasira battery mo, wala din, di ba? So yun yung sakit ng ulo kapag off-grid, and then ma-maintenance, kailangan mo mag-check ng system lagi kasi baka nag-o-over ka na. Medyo hassle no, para sa mga yung iba naman is okay sila doon sa konseptong ganun ng off-grid, because minsan nasa hulo sila, it means nasa bundok o nasa malayong lugar, liblib na area. So off-grid system o power generator ang mas makakatulong, yung mga walang grid talaga. So they all know na na pagdating ng mga pros and cons, alam na nila. Okay? So yun yung better at worst part ng off-grid, no? Yung pagpapalit, pag-maintenance, dahil pag nasira, hindi gumagana yung system. Yun. Lahat naman ng bagay o lahat naman ng system may kahinaan eh. Pero ano ba talaga yung best part ng pagsusolar? Ano ba yung para makatulong ka sa environment? Hindi lang yon, no? Okay, so dako tayo dun sa isang system which is grid tie. Grid tie is, it means tandem with grid, no? So ito ay grid, ito ay yung inverter with solar, nagtatandem siya. Okay? So maganda ang grid because of potential kang pwede mag-export ng power to the grid. Pwede mong i-apply o pwede rin hindi. Yun ang issue ngayon eh. Yung iba naman hindi tinatanggap yung pag-a-apply kasi nga hindi daw nila alam. Pero alalahanin nyo na may batas para doon. So kailangan hindi ka ipagbawalan ng kung sino man, ng grid provider or ng DO, because naisa batas na. Okay? So grid tandem is nakakatulong sa umaga with the grid, mabawasan niyo yung bill sa kuryente, and then syempre makapag-export ka ng power during daytime at
sabihin na natin na pwedeng i-offset yung panggabi mong gamit, no? Sa panggabi mong gamit pwedeng i-offset. And then what? Meron pa tayong tinatawag na rebates. Ibig sabihin kapag export ka na, nababawasan yung iyong bill after a month. Kasi kakaltasan nila yung galing dun sa exported power mo. Ang kagandahan kasi ng grid tie, ang isa pa niyan, kapag wala ka sa bahay, continuous harvest lang yung solar mo na hindi pinipigilan. Yun. Pero ang isang grid tie, kapag yan ay hindi exported ang power, it means hindi ka nag-export, hindi ka nag-apply kay DU ng solar mo, is kahit anong gamit mo sa gabi, hindi mababawasan yung consumption mo. Why? Kaya nagtatanong kami ano yung usage mo, panggabi or pang-umaga. Kasi kung pang-umaga ka lang at ayaw mo i-apply, okay lang. Pero kapag yan ay panggabi at wala ka daytime sa umaga at hindi ka gumagamit ng power dahil lagi ka nasa work, yun yung magiging bad shot sa'yo. Which is mali, no? Na hindi mo in-apply. Kasi nga, kung ikaw ay panggabi, tapos sa umaga hindi nag-harvest ng solar mo pero hindi mo ina-apply kay net metering or kay DU, ang problem nito is hindi mai-deduct yung usage mo sa gabi. So yun po ang problema natin kapag grid tie na. Pag hindi po naka-apply. Kaya yung iba, ang solar, mas gusto nilang i-apply sa DU because minsan mas malaki usage nila sa gabi. Okay? So ang worst lang nun, siyempre pag brownout ka rin. Pero may ibang area na best yung grid tie because hindi naman nagba-brownout. May mga DU na hindi nagba-brownout o minimal lang. Sa mga minimal brownout or scheduling brownout, hindi masyadong malaki ang effect nun. So, gusto pa rin nilang grid tie. At pinakamura sa lahat. Unlike sa off-grid. Ang off-grid kasi, ang off-grid is may battery, inverter, solar panel, tsaka controller pa kung magkakahiwalay siya. So, dumadami, no? Okay. Pag grid tie, which is inverter, solar panel, and other device, breaker, and railings, and wiring lang. Okay. So, nakakamura ka. Ang nagpapabigat kasi ng presyo ng solar natin is mostly battery. Okay? So, battery kasi mahal yung battery, di ba? So, consumption of energy sa battery mo kukunin. Okay? And then sa solar panel during the day. Okay. So, dumako naman tayo sa isa pang usapan. Sa isang usapan na hybrid naman yung system. So, nakita nyo na yung narinig nyo na yung part ng grid tie kapag brownout ka rin. Yun ang problema niya. So, sa pros and cons, yun ang problema. Okay? Kasi, maganda lang sa umaga, pwede kayo mag-export ng power kapag walang sa bahay, pwede ma-rebate yung iyong exported power. And then, after that, kapag naman ikaw ay brownout, wala ka rin kuryente kasi hindi gagana. Which is, bawal mag-export ng power going back to grid. Kasi nga, kung brownout yan, hindi ka makapagpalabas ng power. One main reason is, kung yan na mag-export ka ng power sa grid at mabubuhay pa rin ang inverter mo, which is ito pwede maka-aksidente sa mga lineman, sa mga nagme-maintenance ng power line natin sa labas. So, bawal yun. Kaya nagkaroon tayo ng grid tie. Kapag ang grid tie ang DU ay brownout din ang inverter. That's the grid tie. Okay? So, one more thing. Meron tayong hybrid. Sa hybrid system, pinagsama yung concept ng grid tie and then off-grid. Sa grid tie kasi, mostly power pa rin na exported power pa rin. Hindi mawawala yun. Ang unang mangyayari is, harvest ka ng power sa umaga, at the same time gumagamit ka ng power sa solar panel.
kapag may usage ka sa umaga. And the first thing is, kapag medyo mababa naman yung iyong usage, mapu-full charge yung battery, nagkakarga sa battery and charging ng car charging lang yon. So after that, yung ating hybrid system, ang kagandahan nito, pwede mong i-discharge yung battery at night. Ibig sabihin, kung nakapag-ipon ka ng power sa battery, pwede mo siyang i-discharge going at night. Ibig sabihin, mas malilis yung kuryente mo during the night na consumption. So, yun yung hybrid na concept. Ang problema lang kasi is napakamahal din ng battery. Pero hindi naman porket mahal ang battery is they like it eh. Sabi nga ng iba, gusto ko yan. Kasi importante sa akin is magkaroon ako ng bawas na bill panggabi. So ang battery ko nandiyan na. Although kaya ko mag-export ng power going to grid para mas mabawasan yung aking bill sa kuryente. And one more thing, meron pang sabihin natin na pagdating ng pag ganitong sistema ng hybrid, ang hybrid kasi syempre mas mahal, may battery yan, no? May battery. Okay? So sa battery system, makakabawas sa'yo. Mas maganda pa during brownout is may power ka pa rin. Kasi nga tandem siya ng off-grid tandem. Off-grid tandem siya. So, pag nag-brownout or mayroon kang blackout ng tinatawag or something na nag-power outage, is may power ka pa rin na gagamitin. So, maybe during typhoon or etc., pwede mong i-reserve yung battery mo eh. Para sa ganyang senaryo, no? Yung iba naman hindi siya nagdi-discharge ng battery during ang senaryo niya ay yung parating na yung typhoon. So, potentially ang style nila is i-remain or standby yung battery para sa backup power niya during typhoon. At hindi yon. Ang solar panel kasi is hindi lang basta during umaga kahit umuulan yan, may minimal na harvest pero hindi siya nakakatulong ng malakas. That's the problem din ng mga solar. Pero panalo ang solar kapag yan ay makatama lang ng konting liwanag. So take note, we're not harvesting heat, no? Nag-harvest tayo ng liwanag lang. Okay? So may natutunan naman tayo ngayong araw. So off-grid, grid tie, and hybrid. Okay? Hybrid na grid tie din. So yung dati is hybrid off-grid, which is walang pagkakaiba na off-grid pa rin. Off-grid pa rin yung system. Kaya lang may charging ng grid. Charging lang, walang export. Okay? Yun ang hybrid off-grid. So makukonsider pa rin natin siya na off-grid. Okay? So, yun guys. Sana ay may natutunan kayo sa panibagong system natin ng hybrid ay mas patok ngayon kaysa noon. And then, ang grid time ngayon is mas patok ngayon kaysa sa off-grid noon. Okay? So, mas marami. Mas dumarami yung gumagamit ng grid tie and then hybrid ngayon. So, although kahit sabing mahal yung battery, si hybrid pa rin ay gustong-gusto nila, okay? So, depende tayo kasi hindi natin alam ang panahon, ang price ng kuryente ay tumataas at medyo hindi na tayo nakakatulong sa kalikasan kapag ang kuryente natin ay galing sa mga planta. Okay, so thank you guys. Sana may natutunan kayong muli sa ating discussion about 3 type of system. Okay?